Ano ba yung phytochemicals at yung mga examples po nito, Ate Mirna? Okay, ang phytochemicals, phyto means plants na matatagpuan natin sa mga gulay. Kaya ang mga gulay, sila ay nourisher, repairer, meron silang biological activity na malaki ang taglay na benepisyo sa ating kalusugan dahil ito ay nagtataglay ng tinatawag na antioxidant, anti-inflammatory, at anti-cancer na mga activities. Sila ay tinuri ang superfood phytochemicals dahil puno-puno sila ng living enzymes. Ito ay kinakailangan para gumanda ang ating digestion. Ang biological activity ng phytochemicals, ini-stop nila ang further growth, further damage ng mga cancer cells sa ating katawan at pinapatay nila ang tinatawag na apoptosis. Nag-i-induce ito ng cancer cells death. So yan ang ibig sabihin ng phytochemicals na matatakbuhan natin sa fruits and vegetables. Which phytochemicals have cancer-fighting properties? Curcumin or turmeric. Pag ito ay chinap-chap mo at pinakuluan mo o kinain mo, kailangan laging may kasamang paminta. Kumbaga sila ay magpartner para mas lumakas ang kanyang property o ang kanyang activity to kill cancer cells. Number two, resveratrol. Resveratrol na matatakbuhan natin sa grapes at sa mga berries. Ang susunod naman natin ay sulforaphane. Ito ay matatakbuhan sa mga cruciferous vegetables na tinatawag. Ito yung cabbage, broccoli, kale, cauliflower, Brussels sprout na nag-i-inhibit ng cancer cells growth at nag-i-induce ng cancer cells death. Betanin or beetroot, may anti-cancer effect ito at nag-i-induce din ng pagpatay ng cancer cells. Quercetin, onion, apple, berries, strawberries, lahat yan. Atong quercetin, especially pag may cancer, ito ang pinaka-importanting kakainin natin. Meron silang tinatawag na phytochemicals. Ang susunod natin ay ellagic acid na matatakbuhan sa mga berries, strawberries, raspberries, blackberries. Ini-inhibit din nga ang cell growth at pag-spread ng cancer. Genistein, ito yung matatakbuhan sa mga soybeans, tofu, two sides of the coin. Sabi nila, ang tofu daw ay nakakakos ng cancer. Depende yun. Kailangan ang bibilhin mo yung hindi GMO na tofu. Ang susunod naman ay lycopene na matatakbuhan sa tomatoes, watermelon, grapefruit, at guava, pepper. Kaya pag ikaw ay sa mga pinakita natin ngayon, kailangan magkaroon ka ng rainbow food pa ikay kumakain para lahat ng mga anti-cancer properties ay makukuha mo na para ma-inhibit ang growth ng cancer at masukpo natin ang pagdami ng cancer. Ginger. So kung maaari, kumain ka, nguyain mo lang tong ginger or lagi kang uminom ng ginger. Pwede mo siyang pakuluan o kaya tatarin mo at nguyang-nguyain mo, gawin mong candy. Una-una, nakakaganda ng boses mo, mawawala ang paos mo. Ikalawa, may anti-inflammatory property ang gingerol or ginger. Next is capsaicin. Ito'y nakakatanggal ng bara, may anti-cancer na property dahil pinapatay niya ang cancer cells at ini-inhibit niya ang growth ng tumors. Last but not the least, EGCG, epicalogatekin gallate. Matatakbuhan naman natin sa green tea, strawberries, powerful antioxidant ito na nagpe-prevent ng cancer at nag-i-inhibit ng growth ng cancer. Okay, so Ate Mirna, bago tayo magpunta sa kitchen ng Tree of Life Wellness Center para sa ating live demonstration this afternoon, baka meron ka munang pahayag na gustong iwanan sa ating mga kakwentuhang pangkalusugan this afternoon. Okay, aking ina-advise sa mga pasyente natin na kapag tayo ay na-diagnose na may cancer, wag lang kayong mabahala dahil dalawang pamamaraan yan. It's either you go medical, which is the cancer triad, surgery, chemo, and radiation. Dito, manghihina ka kasi papatayin niya ang cancer cells pati na good cells mo. Kaya bumabaksak ang immune system mo. Dito naman, sa alternative medicine, ang goal natin ay pa-increase ang iyong immune system. Multivitamins, pakakainin ka ng plant-based diet na ating diniscuss dito, mga properties na meron ang fruits and vegetables. Food will become your medicine. So yung iba, ang ginagawa naman na mas nakikita ko na mas effective ay
kino-combine nila dahil habang sila ay kinikimo, siyempre hinang-hina sila, naglalagas ang buhok nila. Karamihan na nag-go through that at nag-mega dose ng vitamin C at kinakain nila yung tamang pagkain, lumalakas sila, mas napapagtagumpayan nila. Ang success rate ay mas higher. Okay, punta na tayo ngayon sa kitchen ng Tree of Life Wellness Center. Good Hello, Miss afternoon. Sadie. Hello. Good afternoon, Lizzie. Good afternoon. Welcome to the Tree of Life Kitchen. Okay, so Hi. habang kami ay nag-discuss kanina tungkol sa mga phytochemicals na identify na ni Miss Mirna, yung mga fruits and vegetables na very rich in phytochemicals. So ngayon, tuturuan nyo kami paano ba sila i-prepare. Hello po, good afternoon. Ako po si Bea and ito po ang aking assistant si Lizzie. Hello po. Ayan. So today po, mag-share lang po kami ng 3 recipes sa inyo na rich in phytochemicals. So mag-share po kami ng isang breakfast recipe, isang meal with rice, and isang snack po. Yan. So unahin ko po muna yung ating meal. So for today's meal, we have our anti-cancer power bowl. Ayan, makikita nyo dyan yung mga ingredients niya. Meron tayong tofu. Ayan na po yung protein natin. And meron din siyang broccoli, which is rich in sulforaphane. And meron siyang beef and carrots. So, gagawin po natin, cube po natin ng ating tofu. Gagawin natin siyang crispy without frying it. So, cut it into cubes, mga 1 inch. And then, ang gagawin po natin, mag-line po tayo ng baking sheet with paper towel. Then, yung tofu natin na nakakat, i-scatter lang natin po dito. Then, tatakpan natin ng paper towel ulit. Then, i-press natin siya. So, ilalatag lang natin ang ating tofu cube dito po sa ating baking sheet na lined with paper towels. So, actually, nagawa ko na po ito kanina. Meron na ako dyang naka-ready. Pero, papakita ko lang po sa inyo paano ginagawa. Kasi medyo tricky siya. So, ngayon, nandyan na siya. Tatakpan po natin ulit ng paper towel. So, ngayon po na nalatag na yung tofu natin, i-press natin siya. Yan. So, I'll set it aside lang po muna. After that po, we need to roast our vegetable. So, ang kailangan po natin dyan is broccoli, and then we have our red bell pepper, which is rich in lycopene, and then carrots, tapos, ito naman, beets. Yan. So, i-julienne lang po natin yung mga gulay natin. Lagay natin sila sa isang baking sheet. And then, i-roast po natin to. Kailangan lang natin ng konting drizzle ng olive oil. Para lang ma-coat siya and ma-roast siya. Konti lang. Tapos, lagyan na po natin siya ng salt. Ano yung salt mo, Bea? Rock salt po ito. Rock Okay. salt. And pepper din. Pwede nyo lagyan ng pepper and pwede nyo lagyan ng garlic powder if you like. So, lagyan ko lang ng salt and konting garlic powder. Tapos, mix lang natin siya. Pwede nyo kamayin. Yan. So, pag medyo na siya, ready na po itong ilagay sa oven. And we will leave that in the oven for 30 minutes until ma-roast na siya. So, ang temperature po natin for the oven is 425 degrees Fahrenheit or 218 degrees Celsius. Ayan. So, habang nag-roast sa oven na ating mga gulay, let's make our sauce. So, yung peanut sauce po natin, we need 1/2 cup of peanut butter. So, you can make your own peanut butter po at home. Pwede nyo siyang i-soak overnight and then i-roast nyo and then i-blender nyo. Peanut butter na siya. Homemade pa. Ayan. Next po, lalagay ng ating liquid aminos or coconut aminos. Ito po yung replacement natin for soy sauce. Ito po siya. Yan. Coconut aminos. And then, we need our sesame oil, 2 tablespoons. Tapos, 2 tablespoons of rice vinegar or apple cider vinegar. If wala kang rice vinegar, pwedeng apple cider. And then, 2 tablespoons of chili paste. So, ito po yung capsaicin, di ba? Kanina nabanggit ni Mami. Got from the chili pepper. Ayan. And then we need honey, 2 tablespoons. Tapos, 1 inch
knob of ginger na grated. Ito naman yung merong gingerol, anti-inflammatory. And then, garlic naman. Ito naman may allicin naman yung property niya na very potent. Kompleto na po yung sauce ingredients natin. I-blender lang po natin to. So, meron kami ditong baby blender or NutriBullet. Ayan. Ayan. Ito na po yung ating sauce. Ayan. Ooh. Ayan. So, set aside lang natin yung sauce natin. Ngayon, babalikan na. Yeah. Balikan na natin yung tofu natin na naka-prep. Pero actually, meron na akong naka-ano dyan ready. Pero papakita ko lang sa inyo paano ginagawa. So, kunyari, pretend na lang tayo na 30 minutes na tayo. And then, na-absorb na nung paper towel yung water. Ang gagawin po natin next is, kailangan i-feel nyo kung may tubig-tubig pa siya, you can do another round po. Dapat medyo dry siya. So, set aside. Ayan. So, ito na yung presto po natin. Isi-season natin siya with our liquid aminos. Liquid aminos or coconut aminos. And our apple cider vinegar. Ayan. So, mix-mix lang natin siya. I-shake muna natin. So, shake natin siya until ma-absorb niya yung flavor niya. Yan. And then, pag nakita nyo na uniform na yung color ng tofu, you can add your seasoning na. So, meron tayong cornstarch natin is to help it maging crispy. Tapos meron tayong garlic powder, onion powder, paprika, and salt. Ayan. So, sasama natin. Actually, mix nyo together before nyo i-ano. Ayan. And then, make sure na magkakadikit. Parang hiwalay-hiwalay si tofu para maging crispy siya. So, ito na po yung tofu natin. Ilalagay na po natin ito sa oven. Pero, meron na ako dyan. So, huwag mong ilagay. Tapos, after 10 to 15 minutes, magiging ganito na po siya. Crispy siya. Wow, ang bilis! Wow! Ang bilis! Ayan. So, move on na tayo. So, yan yung lunch natin. After lunch, merienda tayo. Our merienda for today is oven-baked beef chips. Ito yung healthier alternative. Rich in betanin. Ayan. So, yung betanin can be found sa beets. Yun yung nagbibigay sa beets ng red color niya. So, i-demo ko lang po. So, ito yung beet natin. Beet. Nawala na. Yan. Sugar beets. Kung mamimili kayo, tawag nila sugar beets or beetroot. Yan, ito siya. So, pinas ko siya and pinil ko siya. Yun. And then, ang oven natin, temperature natin, we need to preheat it 176 degrees Celsius. Ayan. Tapos, baking sheet din siya na ilalagay mo with parchment paper pa ready na. So, pwede din itong pang air fryer. Pwede din to for air fryer. Yan. So, kailangan natin ng mandolin dito para makatin yung manipis na slice. So, ang suggestion ko, wag yung super nipis na kasi nung pinatin ko siya, nasunog siya. So, medyo manipis pero wag super nipis. Wag yung, siguro yung level 2. Yan. Tapos, isa-slice natin siya thinly. Ang goal natin is mga 160 inch of yung niya, thickness. Ayan. So, ito na po yung itsura niya. Ang Ganito lipid. Perfect. kapal. Ayan. So, i-slice natin yung beets natin. And then, ito na po yung beets natin. Lalagyan natin siya ng ating salt muna. And, so, preference po, if nag-iiwas kayo sa oil, you don't need to put it. Mas crispy siya pag may oil. Pero, hindi naman siya kailangan talaga. So, minasage natin yung beets natin with the salt. Tapos mamaya, yun yung magsisweat siya. So, kunyari, nag-pretend na lang tayo na nagtubig na siya. Drain the liquid. And then, we can add our pepper na and garlic powder. And then, pwede na natin siya i-transfer sa ating baking sheet.
Ito na yung beet chips natin. Tapos na. Ito na siya. Ayan. Masarap siya. Parang hindi siya lasang super healthy masyado. Kasi parang crispy pa rin siya eh. Yung cooking time niya is 176 degrees Celsius for 20 minutes. So, bantayan nyo na lang din para hindi masunog. Okay, so after merienda, ang next naman natin is our breakfast. Ayan. So, for breakfast, we have our cancer-fighting smoothie bowl. So, uso ngayon yan yung mga acai bowl, ganyan. Yes. Ito namang cancer-fighting bowl natin ay merong curcumin kasi meron siyang turmeric. Meron din siyang gingerol kasi meron siyang ginger. Yung berries niya, meron siyang resveratrol, quercetin, ellagic acid, and yung ECGC, yung mahabang something na hirap i-pronouncing sa end. Yan. So, power pack din to. And also, meron siyang green leafy vegetables. Meron siyang spinach. So, ang ano talaga dito is berry and turmeric smoothie siya. So, anti-inflammation siya, cancer-fighting siya, and immune system boosting. Ayan. So, for our smoothie bowl, ang kailangan natin is 3/4 cup of coconut milk. So, itong, kakanggata. And then, 1 handful of spinach. And then, we need 3 tablespoons of our rolled oats. So, wag yung instant oats, rolled oats talaga siya. Okay. And then, berries. So, this is a mix of blueberries, raspberries, and blackberries. Yeah. So, frozen siya para masarap siya and malamig. Ito na yung power ingredient natin. Grated na turmeric, 1/2 teaspoon lang. Ayan. And then 1/2 teaspoon also ng ginger na grated. So, gingerol and curcumin. Take note. And then, we need 1 banana. So, yung mga fruits po natin, i-freeze natin para hindi na natin kailangan mag-add ng ice. And then, we will use dates to sweeten our smoothie. Ayan, 3 dates. Pitted dates. So, yun lang. And then, for toppings, meron tayong chia seeds, rich in omega-3, banana, almonds, strawberries, and grapes. So, ngayon, let's blend. So make sure na Frozen yung nyo, para malapot siya and maganda yung texture niya. And ngayon, we are just putting together our smoothie bowl. So, meron tayong bananas, strawberries, grapes, almonds, and seeds. Tapos, you will just sprinkle the chia seeds, and ayan. And we are done with our smoothie bowl. Okay. And ayan na po ang ating final result ng ating cancer-fighting smoothie bowl. Ayan. Okay. So next naman, balikan natin yung recipe natin na anti-cancer power bowl. Na-roast na yung vegetables natin. Ang gagawin natin is ipi-plate na natin siya. So yung mga roasted veggies natin, sa top lang natin sa rice. And then, carrots. Yan. Ang tawag doon? So for fade, and then, cruciferous din. Para mas mura at ang broccoli. Ay, ang cauliflower. So yung tofu natin dito sa isang side. And then, ang gagawin natin is yung peanut sauce natin, ipo-pour lang natin sa taas. Yung base pala natin is brown rice. You can also add lime or any grain na nabanggit ni Ms. Mir na kanina. Ayan. So ngayon, ito-drizzle na lang natin yung sauce natin. Ang dami. Ang dami. Okay. Yeah, that's good. Yan. And then, garnish with sesame seeds. So, ito na po. Ito yung breakfast.